nakatayo ang malaking headquarters ng Divine Guild sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa loob nito, nakaupo si Division Chief Dongyang habang nagbabasa ng dyaryo. Nasa front page ang isang artikulo tungkol sa gaganaping memorial service ni Rock Jin at ang isang pandaigdigang 10 minutong katahimikan para sa karangalan nito. Naisip ni Dongyang na hindi magtatapos ng ganoon kadali ang gulo sa Sky City. Nang sandaling iyon, pumasok ang first squad captain na si Chi dala ang isang sulat. Tinanong niya kung dapat ba niyang tanggihan ang taunang imbitasyon para sa entrance test ng Divine Weapon Academy, tulad ng ginagawa nila taon-taon. Sa kanyang laking gulat, tumanggi si Dongyang at inihayag na plano niyang pumunta sa taong ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng dyaryo, na nagpapakita ng artikulo tungkol sa nakakagulat na paglaya ni Bai. Ipinaliwanag ni Dongyang na may isang kawili-wiling tao na pupunta sa akademya sa pagkakataong iyon, at inanyayaan niya si Chi na sumama. Pagkatapos maligo sa kanyang bagong apartment sa Holy Nation, agad na pinlano ni Bai ang kanyang mga susunod na hakbang. Kahit na napabagsak na niya ang maharlikang si Rock Jin sa Sky City, alam niyang simula pa lamang ito ng kanyang paghihiganti. Pinaplano niyang tugisin ang kanyang mga tunay na target na kinabibilangan ng taksil na si Chris at ng mga taong nasa likod nito, ngunit nangangailangan siya ng sapat na kapangyarihan at impluensya upang magawa ito. Dahil dito, nagpasya siyang gawin ang kanyang unang hakbang na makapasok sa kilalang Divine Weapon Academy. Nakangiting sinuri ni Bai ang kanyang system upang makita ang kanyang pag-unlad. Nagbunga ang kanyang mga naging pagsasanay dahil tumaas sa B-class ang dalawa sa kanyang mga propesyon. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang B-class level 31 Nuclear Warrior at B-class level 31 Cloud Mage. Bukod pa rito, nagtataglay din siya ng C-class level 30 Plant Summoner, level 21 Stellar Mage, at level 1 Electric Mage. Nakapag-awaken din siya ng dalawa pang mage professions, kabilang na ang isang bihirang gold tier class, na lalong nagpalakas sa kanyang kakayahan. Gamit ang mga natipon niyang stats, madali niyang naabot ang mga kinakailangan para sa rehistrasyon sa akademya kaya't nakatuon na ngayon ang kanyang pansin sa entrance test na magaganap sa loob ng 2 buwan. Bago yun, inasikaso muna ni Bai ang kanyang mga pinansyal na pangangailangan sa totoong mundo. Nang suriin niya ang kanyang telepono, napag-alaman niyang naibenta ang kanyang mga rare materials sa halagang 2.1 milyon. Bilang isang mabuting anak, agad niyang ipinadala ang 1.5 milyon sa kanyang ina para ipambayad sa bahay nito, habang ang natirang 600,000 ay labis na para tustusan ang kanyang mga sariling gastusin. Matapos ayusin ang kanyang pananalapi, nakatanggap siya ng isang video call mula sa kanyang ina na nagbigay ng ngiti sa kanyang labi. Nang sagutin niya ito, inagaw ng kanyang tapat na plant summon na si Chi Warren ang screen at umiyak dahil sa labis na pangungulila sa kanyang amo. Agad naman siyang itinulak ni Ye Warren upang ipaalam kay Bai na maayos ang lahat sa kanilang tahanan at nasisiyahan ang kanyang ina habang nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Inutusan ni Bai ang mga summons na tulungan ang kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa housing loan sa mga susunod na araw upang magkaroon na sila ng isang ligtas na tahanan. Gayunpaman, ipinagtapat ng ina ni Bai na wala itong planong bumili ng bahay. Kahit na lubos nitong ipinagmamalaki si Bai, naniniwala itong isang pag-aaksaya lamang na ibuhos ang buong pera sa isang bahay, at sa halip ay nais nitong gamitin ang halaga upang maglakbay at libutin ang mundo matapos nitong igugol ang buong buhay sa isang maliit na bayan. Nang marinig ang pananabik sa boses ng kanyang ina, nakaramdam si Bai ng labis na panunumbat ng budi. Napagtanto niyang sa dalawang yugto ng kanyang naging buhay, hindi man lang niya isinaalang-alang kung ano ang tunay na kagustuhan ng kanyang ina na inubos ang kabataan sa walang patid na pagtatrabaho, upang palakihin siya ng hindi man lang nakakaranas na maglakbay. Nang may mainit na ngiti, ipinaalam ni Bai na buong puso niyang sinusuportahan ang desisyon ng kanyang ina, hinihikayat niya itong kunin ang buong halaga para sa paglalakbay, at nangakong magpapadala pa ng karagdagang pera kung kakailanganin ito. May pagmamalaki namang ibinalita ng kanyang ina na nakapagplano na sila ni Yaya Warren para sa kanilang biyahe at nakapagpareserbo na rin ng kanilang mga hotel. Pabirong sinabi ng ina ni Bai na hindi nito titipiran ang kanyang pera dahil alam nito kung gaano na siya naging matagumpay, at pagkatapos ay maingat nitong ipinaalala kay Bai na alagaan ang kanyang sarili. Naudlot lamang ang kanilang masayang pag-uusap ng pilit na sumingit ang kanyang mga plant summons na desperadong makausap ang kanilang amo. Pagsapit ng hating gabi, nagpadala pa rin ang ina ni Bai ng 1 milyon pabalik sa kanyang account. Kahit na naging mas malaki ang laman ng kanyang bank account, mas malalaki ang mga plano ni Bai kaysa sa paglalaro lamang ng barya.
Napagpasyahan niyang itago na lamang ang pera dahil mangangailangan ng malaking pondo ang pagsisimula ng isang revolusyon mula sa wala. Upang mahanap ang 5 pang Demon Kings na nagtatago sa mga dungeons nang hindi napapansin ng mga Diyos, naisip niyang kailangan niyang maging matalino sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili niyang independenteng guild. Subalit, mabilis niyang napagtanto na sadyang mahirap ang realidad dahil labis na magastos ang pagtatayo ng isang buong guild at hindi sisipat ang kasalukuyan niyang pera. Bukod pa rito, mayroon pang 2 buwan bago magsimula ang klase sa Divine Weapon Academy, at walang mga nakatagong dungeons na maaari niyang gamitin sa bansang Shanghai. Dahil hindi niya kayang tapusin ng mag-isa ang mga high-level dungeons at humahadlang ang kanyang edad upang makakuha ng permanenteng posisyon sa isang malaking guild, nagpasya si Bai na maghanap ng alternatibo. Ginamit niya ang kanyang computer upang magpadala ng maraming aplikasyon para sa isang internship at nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa system na naipadala na ang mga ito. Ang tanging magagawa na lamang niya ay maghintay at umasa na may kahit isang guild na labis na nangangailangan ng tao ang papansin sa isang ordinaryong high school student na tulad niya. Pagkalipas ng 5 araw, pagsapit ng 9 ng Hulyo, matinding tinamaan ng realidad si Bai. Matapos magpadala ng higit sa 1,000 aplikasyon, napuno lamang ang kanyang inbox ng mga rejection notices at wala man lang ni isang positibong tugon. Napagtanto niyang isang bangungot ang paghahanap ng trabaho kahit pa para sa isang makapangyarihang tao na naglakbay pabalik sa nakaraan, kaya't labis siyang naguluhan kung bakit napakahirap makapasok sa isang simpleng internship. Nagsimula siyang mag-isip kung paano ba talaga gumagana ang sistema. Alam ni Bai na ang mga opisyal na guilds ng mga Diyos ang nangunguna, ngunit bukod sa mga elitistang grupong ito, mayroon ding malaking merkado ng mga pribadong guilds na pinapatakbo ng mga ordinaryong tao. Ang mga guilds na ito ay kinakailangang maglabanan sa bidding upang makuha ang karapatang mag-clear ng mga dungeons, na isa palang napakakumikitang negosyo dahil napupunta sa nanalo ang lahat ng mahahalagang loot mula sa loob nito. Gayunpaman, upang makasali sa bidding para sa pinakamagagandang dungeons, kinakailangan ng isang guild na magkaroon ng mga sikat na awakeners sa kanilang koponan. Dahil ang mga recruiters ay naghahanap lamang ng mga veteranong may sapat na karanasan at tanyag na reputasyon, naisip ni Bai na sa mga dokumento, siya ay isa lamang ordinaryong estudyante na walang pampublikong karanasan sa pakikipaglaban. Naintindihan niyang sa paningin ng mga corporate scouts, isa lamang siyang hamak na aplikante kaya't normal lamang na hindi siya pansinin. Bumantong hininga si Bai tanda ng pagkatalo at samandal sa kanyang upuan, iniisip na kakalimutan na lamang niya ang plano ukol sa internship at maghahanap na lamang ng ibang paraan upang makapagsimula ng kanyang guild. Akma na sana siyang susuko para sa gabing iyon nang biglang lumitaw ang isang abiso sa kanyang computer. Nang buksan niya ang bagong email, nakita niya ang isang sulat ng pagtanggap mula sa Pingtian Guild na malugod siyang tinatanggap at inuutusang magtungo sa Gexyang Subway Station kinabukasan ng hapon. Pagsapit ng 3 ng hapon kinabukasan, 10 ng Hulyo, dumating si Bai sa Gexyang Subway Station para sa kanyang unang araw. Sa halip na isang magandang opisina, tumambad sa kanya ang isang madilim at inabandonang subway tunnel na may pumipintig at umiilaw na asul na rift sa likuran. Habang nakatayo sa riles, sumigaw ang supervisor ng Pingtian Guild upang utusan ang mga bagong recruits na magtipon at kunin ang kanilang team gear. Pinagmasdan ni Bai ang isang mukhang nerd na rookie habang isinusuot nito ang bagong jacket at ang isa namang malaking miyembro ng guild na nag-abot ng pera kapalit ng uniforme, habang nagtataka kung anong uri ng kaina-hinalang operasyon ang kanyang pinasok. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang nangyayari, lumapit ang supervisor at itinuro siya bilang bagong miyembro, sabay tanong ng nakangiti kung pamilyar ba siya sa mga lokal na kaugalian. Habang naglalakad ang grupo sa madilim na riles ng subway, nagtanong si Bai kung bakit hindi sila papasok upang mag-clear ng dungeon. Tinuwanan lamang siya ng supervisor sa kanyang harapan at kinutya ang ideya na ang isang mababang antas na guild na tulad nila ay makakasakop ng isang dungeon, sabay diin na walang sinuman sa kanila ang sapat ang lakas upang makipaglaban sa malalakas na halimaw. Bunsod ng kalituhan, nagtanong muli si Bai kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin, na tinugon naman ng isa pang miyembro ng koponan na may hawak na timba na sila ay nakatalaga sa cleanup duty. Ipinapaliwanag nito na matapos mag-clear ng dungeon ang mga tanyag at malalakas na individual, nag-iiwan ang mga ito ng napakaraming bangkay ng halimaw na kailangang linisin ng ibang tao. Napabuntong hininga ang supervisor ng mapagtantong si Bai ay isang ganap na rookie na walang alam kung paano tumatakbo ang totoong mundo, kaya't sa piliton nitong inabot ang isang jacket na uniforme at inutusan siyang isuot iyon at sumunod sa kanila papasok sa umiilaw na asul na portal.
Inamin naman ng nerd na rookie na may suot na salamin na siya ang isa pang walang alam na baguhang tinutukoy ng supervisor. Dito ay nagkaroon si Bai ng isang tunay na realisasyon na dahil palagi siyang nasa tuktok sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay, wala siyang kaalam-alam na totoo palang trabaho ang pagiging dungeon janitor. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa loob ng isang mamasa-masang kuweba habang sumasalok ng mababahong kulay ubing slime ng halimaw papunta sa mga timba. Habang kalmadong inaasikaso ni Bai ang nakakadiring slime, samuka naman ang nerd dahil sa hindi kanais-nais na amoy at nagreklamo tungkol sa pagkakabalaho nito sa napakaruming trabaho matapos panasan ang kanyang bibig. Habang ang ibang miyembro ay nakakuha ng mas maayos na trabaho sa pagmimina ng ores at ang supervisor naman ay walang ginagawa, kinakabahan siyang nag-isip kung ganito pa rin ba ang kanyang magiging trabaho matapos makapagtapos sa tanyag na Divine Weapon Academy. Laking gulat ni Bai nang marinig ito kaya't tinanong niya ang kasama kung papasok din ba ito sa akademya. Masigasig namang nagpakilala ang bata bilang Speed June at ipinaliwanag na siya ay 17 gulang at mag-e-enroll sa darating na Setyembre, na labis na ikinagulat ni Bai dahil nagawa ng nerd na ito na mag-awaken ng isang B-class na propesyon. Gayunpaman, nahinto ang kanilang pag-uusap nang sigawan sila ng kanilang supervisor dahil sa pagliliwaliw. Pabulong namang nagreklamo si Speed June na may lakas ng loob pa ang amo na pagsabihan sila habang nakatayo lamang ito at nakapamulsa. Maya-maya pa isang malaking kamay na may suot na guwantes ang biglang lamusong sa slime upang tulungan sila. Ito ay ang higanteng maskuladong miyembro ng guild kanina na nag-alok ng tulong at nagtanong kung nag-aaral pa ba silang dalawa. Masigla nitong pinuri ang dalawa at sinabing mahirap para sa mga batang kasing edad nila na magtrabaho ng mabuti upang kumita ng pera. Lumapit din ang lalaki upang ibulong ang isang mapait na katotohanan kina Bai at Speed June. Napunta sila sa pinakamahirap na trabaho sa paglilinis dahil hindi nila sinuhulan ng supervisor. Ito raw ay isang karaniwang power play dahil maliit lang ang kita sa ibaba kaya't madalas na pinagsasamantalahan ng mga supervisors ang mga baguhan upang makuha kung anuman ang kanilang makukuha. Nang marinig ito, nagalit si Speed June at iginiit na alam niyang masama ang ugali ng kanilang supervisor simula pa lang. Nagpasalamat naman si Bai sa malaking lalaki at sinabing hindi naman kinakailangan ng isang tulad nito na tulungan sila sa mabibigat na gawain. Binaliwala lamang ito ng malaking lalaki at ipinaliwanag na ganoon talaga tumatakbo ang mundo kung saan tanging mga makapangyarihang awakeners lang ang nakakatanggap ng respeto, kaya para sa isang mababang level na E-class na katulad niya, ang makahanap ng tuloy-tuloy na trabaho para makasurvive ay isa ng tagumpay. Ibinahagi niyang ang pagtutulungan ng tanging paraan upang magtagumpay at idinagdag na mayroon siyang anak na kasing edad nila na hindi isang awakener at nahihirapan sa pag-aaral, kaya siya nagtatrabaho ng mabuti upang suportahan ang kanyang pamilya. Napangiti si Bai nang marinig niyang magsalita ang tapat at masipag na amang ito tungkol sa anak nito. Subalit, muling nasira ang magandang sandaling iyon nang sigawan sila ng supervisor na tumigil sa pag-iinarte at linisin na ang huling kuweba para makapaghanda na silang umalis. Inis na nagreklamo si Speed June at nagtanong kung bakit hindi inutusan ng tamad na amo ang ibang manero na gumawa nito sa halip na ibigay sa kanila ang lahat ng mabibigat na trabaho. Samantala, mayabang na pamitik ang supervisor habang ipinagmamalaki na ganoon daw ang nangyayari kapag hindi natututo sa mga patakaran ang mga baguhan. Naniniwala siyang kailangan ng mga ito ng kaunting pagpapahirap upang maunawaan ang totoong mundo. Habang pinupuri niya ang kanyang sarili, biglang yumanig ang mga pader ng kuweba. Halos wala na siyang oras upang makapag-isip ng mas matindi pang yumanig ang buong lagusan na labis niyang ikinagulat. Nagpanik siya at sumigaw upang itanong kung ano ang ingay na iyon, habang isinisigaw naman ni Chenming na lumilindol. Subalit, mabilis na gumana ang matalas na pakiramdam ni Bai at nang makita ang nagbibitak na bato, napagtanto niya ang nakakakilabot na katotohanang hindi pa tuluyang na-i-clear ng elitistang koponan ang dungeon dahil nabigo ang raid kaya't nananatili pa ring aktibo ang pugad ng mga halimaw. Nagpanik din si Speed June nang mapagtantong mas malala pa sa lindol ang kanilang kinakaharap dahil hindi lamang ito isang simpleng dungeon na hindi pa na-i-clear, kundi sa itong pugad ng mga high-grade na halimaw. Biglang sumabog ang lupa at lumitaw ang isang dambuhala at nakakatakot na halimaw na nababalot ng madilim at kulay ubing aura. Mabilis naman itong kinilala ng system bilang isang B-class level 38 Astral Warrior na nagngangalang Wraith. Sa halip na tumakbo, hindi nag-atubili si Chenming na harangin ang kanyang braso upang protektahan sina Bai at Speed June habang isinisigaw na tumakas na sila. Kahit na isa lamang E-class nuclear warrior si Chenming at walang laban sa halimaw,
nanaig ang kanyang likas na pagiging ama kaya't tumayo siya bilang kanilang kalasag. Bago pa man mangyari ang kaguluhan, nakipagkita si Chen-Ming sa kanyang amo upang suriin ang listahan ng support team. Habang nag-scroll sa kanyang tablet, napansin niya ang dalawang high school rookies na kalalahok pa lamang sa trabaho na sina Speed Jun at Bai. Agad na naawa si Chen-Ming sa kanila sa pag-aakalang nagtatrabaho sila ng mabuti upang suportahan ang kanilang mga pamilyang hirap sa buhay. Inutusan siya ng kanyang amo na alagaan ang mga baguhan at inabutan pa siya nito ng isang pulang sobre bilang bonus para sa kanyang ika-5 anibersaryo. Kahit na sinubukan ni Chen-Ming na magalang natanggihan ito, nagpumilit ang kanyang amo at ipinaalalang lahat naman sila ay nagsusumikap lang din upang mabuhay, kasabay ng pangakong ililibre siya ng inumin matapos ang cleanup duty. Ang mainit na alaala na iyon ang naging dahilan upang mas maging mabigat ang kasalukuyang bangungot. Sa pagharap sa nakakatakot na B-class monster, humakbang pasulong si Chen-Ming at ginamit ang kanyang berdeng enerhiya upang bigyan ng oras ang mga baguhan na makatakas. Habang nagkakagulo ang lahat, kalmadong nagmamasid si Bai dahil alam niyang inilalabas ng krisis ang tunay na pagkatao ng isang tao, at ang pagkakataong iyon ay naglantad sa lahat. Habang naninigas sa takot si Speed Jun at nagpapanik ang iba pang mga rookies, ipinakita naman ni Chen-Ming ang kanyang walang pag-aalinlangang katapangan. Ngunit kung mayroong bayani, mayroon ding duwag, sapagkat sa halip na tulungan ang kanyang koponan, hinayaan ng kanilang supervisor na si Carlos na mangangibabaw ang pansariling interes upang mabuhay. Gamit ang kanyang Flower Mage Magic, lumikha si Carlos ng isang malaking pader na gawa sa makapal na baging na may tinik, na tuluyang naghiwalay sa kanyang sarili at nag-iwan sa kanyang sariling koponan na nakakulong kasama ng halimaw. Walang hiyang inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na magsilbing mga pantaong kalasag upang bigyan siya ng sapat na oras, kasabay ng pangakong tatawag siya ng tulong kapag nakarating na siya sa ligtas na lugar. Binaliwala ng duwag na supervisor ang galit na mga sigaw ng kanyang koponan at tuluyan itong tumakas upang iwan sila sa tiyak na kamatayan. Habang naiwan sa loob, isinumpa ni Chen-Ming ang supervisor at naghandang harapin ang nagbabantang halimaw. Ngunit bago pa man makahampas ang halimaw, isang pilak na liwanag ang humiwas sa kadiliman ng isagawa ni Bai ang isang high-level na instant flash technique na malinis na pumutol sa braso nito. Nang sumunod na umatake ang nagwawalang halimaw, kalmado lamang na sinangga at iniperi ni Bai ang bawat atake nito na labis na ikinagulat ni Speed Jun. Nang makahanap ng pagkakataon, tumalon ng mataas si Bai at hinati sa dalawa ang B-class na halimaw gamit ang isang mapang wasak na patayong hiwa. Kalmado niyang pinaikot ang kanyang talam habang kinumpirma ng system ang pagpatay, na nag-iwan sa kanyang kasamahan sa matinding pagkamangha sa isang baguhang mag-isang tumalo sa isang dungeon boss habang suot lamang ang kanyang uniforme sa paglilinis. Kasunod nito ay ginantimpalaan ng system si Bai ng bagong lot na tinatawag na Jealousy Armor. Nagnilay-nilay si Bai sa kanyang pag-unlad at inalala ang mga panahong nasa C-rank pa lamang siya, at kinakailangan pa niyang makipagtulungan sa kanyang mga summons upang matalo ang isang B-rank Dead Soul General. Ngunit mula nang maabot niya ang B-rank, naramdaman niyang nasa isang ganap na kakaibang antas na ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita sa kanyang status screen na ang kanyang Nuclear Warrior class ay nasa level 31 na at mayroong malaking 400% multiplier na nagpataas ng gusto sa kanyang strength at speed stats. Habang inaabsorb niya ang enerhiya, nakaramdam ng kumpiyansa si Bai na hanggat hindi siya nakakaharap ng isang A-rank na halimaw, ang kanyang kasalukuyang abilidad ay handa para sa anumang laban. Samantala, sumilip ang support crew mula sa pader na gawa sa baging na iniwan ng kanilang tumakas na supervisor. Sa labis na pagkamangha, nagbulungan sila ng may pag-aalinlangan kung paano nagawang talunin ng isang baguhan ang isang dambuhalang batong halimaw at nagtaka kung saang sikat na guild siya kabilang. Humakbang din pasulong si Chen-Ming na puno ng paghanga at napansin nitong pareho sila ng Nuclear Warrior class, ngunit labis siyang namangha na ang isang napakabatang tulad nito ay nakapagsanay ng kanyang mga skills sa ganoong kataas na antas. Na may kasamang pagmamaliit sa sarili, tumawa si Chen-Ming at sinabing ang agwat sa pagitan ng isang tunay na henyo at ng isang ordinaryong taong tulad niya ay kasanlawak ng kalangitan. Mapagpakumbaba namang sumagot si Bai na labis-labis ang ibinibigay na papuri ng nakatatandang mandirigma sa kanya. Kaagad na lumapit si Speed Jun na punong-puno ng pananabik matapos muntikang himatayan sa takot kanina.
Pinuri nito ang napakabilis na mga hiwa ni Bai at nagtanong kung bakit ang isang taong may ganoong kamangha-manghang lakas ay nagtatrabaho sa isang mababang sahod na trabaho sa paglilinis. Sinubukan pa ring intindihin ni Chenming ang nangyaring laban kaya't nagtanong ito kung paano nagawa ni Bai na sanggain ang atake ng halimaw at ibalik ito mismo rito. Ipinaliwanag ni Bai na ang pamamaraang iyon ay tinatawag na parry na nangangailangan ng napakabilis na reaksyon, at nangako pa siyang gagawa ng isang gabay sa pagsasanay upang matulungan si Chenming na matutunan ito. Nang matalo ang unang boss, napalitan ng galit ang naramdamang ginhawa ng support team. Handa na silang hanapin si Carlos, ang supervisor na nagkulong sa kanila sa likod ng pader na gawa sa baging upang iligtas ang sarili. Ngunit akma pa lamang nilang sisirain ang harang ng ituro ng nanginginig na daliri ng isa sa mga rookies ang direksyon nito dahil sa biglaang paglitaw ng isang nakakatakot na figura. Ito ay walang iba kundi si Carlos, o kung ano man ang natira sa kanya, na dagwang halos mawalan na ng malay habang hawak ng isang bagong nilalang. Ibinagsak ng halimaw ang naghihingalong supervisor sa lupa kaya't napagtanto ng mga nasis-indik na rookies na nahaharap sila sa pangalawa at mas mapanganib na boss. Ang bagong bangungot na ito ay isang humanoid demon na may kulay abong balat at pumipintig na kulay ubing aura, na napansing marami pang mga tao ang natitira sa loob ng kuweba. Bago pa man makatakbo ang sinuman, itinaas ng halimaw ang kamay nito at naglabas ng isang kulay rosas na targeting box sabay utos sa kanilang lahat na maglaho. Kasunod nito ay nagpakawala ang halimaw ng isang shockwave na sumira sa pader na baging at nagpalipad sa isa sa mga kalalakihan, habang ang malakas na puwersa ng pagsabog ay nagbagsak sa buong koponan sa sahig ng kuweba. Habang dumadaing sa sakit, pinilit ng isa sa mga rookies na tumayo ng may matinding takot sa mga mata pagkahupa ng alikabok, samantalang napahawak naman sa ulo si Speed June at nagpanik na sumigaw patungkol sa kung anong klaseng bangungot ang kanilang pinasok. Nang makita ang halimaw, agad na nanaig ang husay sa pakikipaglaban ni Bai at mabilis niyang nakilala na ang nilalang ay isang napaka-elitistang A-class dual-class lord na nagngangalang Void. Ang level 42 na halimaw na ito ay isang hybrid na nakapaloob sa parehong Stellar Warrior at Stellar Mage na mga propesyon. Habang humahakbang si Void sa ibabaw ng wasak na katawan ni Carlos, tuluyang tumuhon ang nagliliwanag nitong mga mata kay Bai. Bagaman bihira ang mga Awakeners, ang makahanap ng isang taong may dual profession ay parang paghahanap ng karayom sa isang napakalaking dayami. Dahil wala pang 10 dual-class Awakeners sa buong mundo, ang pagbubunyag ng ganitong kapangyarihan ay automatikong gagawa sa isang tao bilang target ng atensyon ng lahat. Dahil dito, maingat na itinago ni Bai ang katotohanan ito, at ipinapakita lamang ang kanyang mga karagdagang klase sa kanyang malalapit na kaibigan. Mabuti na lamang at mahigpit na itinago ng kanyang mga kaalyado ang kanyang sekreto upang protektahan siya mula sa mga mapanghusgang mata. Kahit na nililimitahan ni Bai ang kanyang sarili sa iisang class sa publiko upang makaiwas sa hindi kinakailangang gulo, mayroon din palang ilang halimaw na may mataas na antas ang maaaring mag-awaken na may dual classes. Dito pumapasok si Void, isang level 42 dual class lord, na biglang nag-teleport sa labas ng paningin na nagdulot ng matinding pagkagulat kay Bai. Mabilis na lumitaw ang demonyo sa kanyang itaas upang magpakawala ng isang mapanirang shockwave, dahilan upang mapilitan si Bai na mag-parry para saluhin ang epekto ng atake. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa matinding puwersa, napagtanto ni Bai na ang dual-class beast na ito ay isang ganap na anomalya, at inamin niya sa kanyang sarili na wala siyang laban kung nasa buong lakas pa ito. Gayunpaman, nang mapansin niyang nakikipaglaban ang halimaw gamit ang iisang braso lamang, nahinuha ni Bai na nasugatan na ito noon ng ibang party kaya mabilis siyang sumugod upang saksakin ito, bagaman nagawa pa rin ng maliksing demonyo na iwasan ang kanyang talam. Nang gumanti ang boss gamit ang isang malakas na sipa, hinarang ni Bai ang atake habang tinatanong sa kanyang isipan kung sapat na ba ang raw power ng kanyang nuclear warrior class lamang upang matalo ang dual class nightmare na ito. Samantala, patuloy sa pag-teleport ang halimaw upang ituloy ang walang tigil nitong pag-atake, na nagpuwersa kay Bai na manatili sa depensibo habang nagkukumahog naman si Chenming na painumin ng recovery potion ang isang walang malay na miyembro ng kanilang squad. Kahit na matagumpay na naharang ni Bai ang isa pang malakas na tira, tumilapon pa rin siya papalayo sa lapag ng kuweba. Nang ma-realize niyang malayong-malayo ang kanilang bilis, lakas, at stamina ng halimaw kumpara sa kanya, sinubukan ni Bai na ibato ang kanyang sandata upang patamaan ang kalaban at mapantayan ang laban, ngunit madali itong naiwasan ng napakabilis na demonyo. Dahil hindi nagpadala sa takot at determinadong samantalahin ang anumang kahinaan,
inactivate ni Bai ang kanyang instant flash upang lumitaw sa likuran ng demonyo at matagumpay na mahiwa ang binti nito. Ngunit bago pa man siya makabawi, umatake naman si Void gamit ang isang malakas na energy whip na matinding nagpabagsak kay Bai sa sahig ng kuweba, dahilan upang mapasigaw sa takot si Speed Jun habang umuubo ng dugo si Bai mula sa matinding epekto ng atake. Pilit at dahan-daang tumayo si Bai mula sa pagkakasubsob. Noon niya napansin ang berdeng dugo na tumutulo mula sa bukong-bukong ng demonyo, at doon niya napagtanto na ang ginawa niyang pag-atake kanina ay matagumpay na pumutol sa Achilles tendon nito, na lubhang nagpabagal sa bilis ng kalaban. Nang makita ang pagkakataon habang mabagal ang halimaw, mabilis na inilipat ni Bai ang kanyang espada sa kabilang kamay bago itinarak ang kanyang talim ng diretso sa natitirang braso ng demonyo upang tuluyang pilayin ang kakayahan nitong umatake, na lubos na ikinagulat ng nilalang. Sa paniniwalang ang pagwasak sa braso ng kalaban ang tanging paraan niya upang mabuhay, ibinuhos ni Bai ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa kanyang ginawang pag-atake. Gayunpaman, dahil sa matinding pisikal na lakas ng demonyo, agad na nawasak ang A-grade weapon ni Bai, na nag-iwan sa kanya na nakatitig sa kanyang sira-sirang talim sa labis na pagkabigla. Matapos mapatalsik ng puwersa ng halimaw, nahirapan si Bai na makabawi at makatayo laban sa walang awang A-class boss. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagpakawala si Void ng isang malaking purple shockwave na direktang tumama sa lupa upang durugan si Bai. Puno ng takot na nanunood sina Speed Jun at Shenming habang sumisigaw ang takot na nerd ng matagumpay na sumabog ang atake ng demonyo sa binti ni Bai. Habang umuubo ng dugo, mabilis na inactivate ni Bai ang kanyang magic storage ring upang maglabas ng isang napakahalagang emergency recovery potion. Habang sinisimula ng hilang magic na pagalingin ang kanyang mga sugat, napagtanto niya na hindi sapat ang kanyang nuclear warrior class lamang, kaya nagdesisyon siyang mag-switch ng classes upang mabaligtad ang sitwasyon. Ngunit biglang ibinaling ng demonyo ang kanyang nagliliwanag na mga mata kay Speed Jun, na nag-iwan sa huli sa matinding takot. Biglang nag-teleport ang halimaw sa mismong harapan nito at naghanda ng isang mapanirang shockwave. Nang makita ang namumuong nakamamatay na atake, wala nang nagawa sina Shenming at ang iba pa kundi manood sa takot habang desperadong isinigaw ni Bai kay Speed Jun na mag-ingat ito. Ngunit sa eksaktong pagkakataon, isang matalim na ice spike ang sumabog mula sa lupa at tumusok sa binti ni Void, na pumigil sa kanyang nakamamatay na pagsugod. Agad-agad, isang malaking field ng mga frozen spikes ang sumabog sa buong kuweba, na nagpuwersa sa dual-class demon na tumalon pa atras at dumausdas papalayo. Dahil nagulat sa biglaang counterattack, desperadong hinawakan ni Void ang ice spike na nakatusok sa kanyang hita upang bunutin ito. Habang nanunood ang nalilitong grupo mula sa ligtas na distansya at habang patuloy na gumagaling ang katawan ni Bai, napansin niya na ang naputol na Achilles tendon ni Void ay lubusan ng naglimita sa paggalaw ng halimaw. Napagtanto niya na ang bagong ice strike na ito ay mas lalo pang lumumpu sa ibabang bahagi ng katawan ng demonyo, na lumikha ng kanilang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Dahil sagad na sa inis, ang lumpong boss ay lubos na nagnalit at isinumpang papatayin si Speed Jun sa anumang paraan, na lalong nagtulak sa nerd sa matinding kaba at panik. Matapos baliin ang ice spike mula sa binti nito, agad na sumugod paarap ang galit na demonyo upang pabagsakin siya. Nang makita ito, sumigaw si Speed Jun sa matinding takot at automatikong nagpakawala ng isang malakas na ice beam na direktang tumusok sa mata ni Void, dahilan upang tuluyan itong mabulag. Habang nakayuko pa rin sa takot, walang direksyong nagpakawala si Speed Jun ng napakaraming ice spears na paulit-ulit na bumaon sa nagwawalang demonyo. Sa pagmamasid sa magulong eksenang ito, napagtanto ni Bai na mayroong kakaiba at tila hindi lang simpleng pagkakataon ang padalos-dalos na counterattack ni Speed Jun. Napansin niya na sa kabila ng matinding panik ng rookie, bawat isang ice spike ay perpektong tumama sa mga critical weak points ng halimaw. Naalala ni Bai ang plano ni Speed Jun na mag-enroll sa Divine Weapon Academy, dahilan upang maisip niyang baka mayroong nakakatakot na nakatagong talento ang bata. Samantala, habang nanginginig at umiiyak, desperadong humingi ng tawad si Speed Jun sa halimaw at nagmakaawa na lumayo ito sa kanya. Habang nakatitig sa umiiyak na rookie, naiwan si Bai sa matinding pagkabigla at napatanong sa kanyang sarili kung tsamba lamang ba talaga ang mga walang mintis at nakamamatay na pag-atake na iyon. Mabilis na nakabawi si Void mula sa serye ng mga atake habang ang takot na si Speed Jun ay gumagapang paatras. Tinitigan ng galit na demonyo si Speed Jun, na patuloy sa paghingi ng tawad at pagpapaliwanag na hindi niya sinadyang umatake.
Hindi pinansin ng demonyo ang kanyang pakiusap, at bagkus ay sinakal ni Void si Speed June habang sumusumpang dudurugin niya ito. Ngunit bago pa man tapusin ng halimaw ang bata, inactivate ni Bai ang kanyang instant flash at sinaksak ang braso ng demonyo upang palayain ang nerd. Pagkatapos nito ay pinakawalan niya ang kanyang three-way severance skill upang tuluyang putulin ang natitirang braso ni Void. Sinasamantala ang panghihina ng halimaw dahil sa mga maswerteng tira ni Speed June, ibinao ni Bai ang kanyang talam ng diretso sa binti ni Void upang hindi na ito makagalaw. Hinawakan ni Bai ang puluhan ng kanyang sandata at malinis na pinutol ang natitirang binti ng demonyo upang tuluyang pilayin ang paggalaw nito. Habang sumisigaw sa matinding sakit, napaluhod ang lumpong dual-class boss. Pagtingin sa kanyang nagliliwanag na espada, napansin ni Bai na wasak na ang mga mata at binti ni Void, na siyang nag-neutralize sa bilis at kakayahan nitong umatake. Nakatayo sa harap ng walang kalaban-lab ang halimaw, inihanda ni Bai ang kanyang huling atake habang inaalala na ang huling braso na ginagamit ni Void sa pag-atake ay naputol na. Nang mapagtanto na malapit nang mamatay ang boss, nagliwanag ang mga mata ni Bai at nagpakawala siya ng napakabilis na serye ng mga golden slashes na tuluyang humiwas sa halimaw ng pira-piraso. Hindi nagtagal, kinumpirma ng system na matagumpay niyang natalo si Boss Lord Void at nakakuha siya ng isang rare item, ang Seal of the Void. Matapos mawala ang banta, bumagsak si Bai sa lupa upang humabol ng hininga pagkatapos ng napakahirap na laban. Samantala, isang ambulansya ang mabilis na bumabagtas sa mga kalsada ng syudad habang umaalingaw-ngaw ang sirena nito. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ng Pincon Guild boss na si Carlos ang kanyang backup team, at mahigpit na nagtanong kung kailan sila makakarating sa Gexyang subway station. Pagkababa ng telepono, isang tiningnan ni Carlos ang kanyang relo nang mapagtanto niyang nauubusan na sila ng oras para iligtas ang natrap na squad. Tahimik siyang nagdasal na sana ay hindi pa sila tuluyang napapatay ng active dungeon. Gayunpaman, pagdating nila sa Gexyang subway station bandang alas 5:30 ng hapon, natigilan si Carlos sa matinding pagkabigla nang makita sina Bai, Chenming, at Speed June na naglalakad palabas ng entrance ng walang galos. Nang makitang ligtas at maayos ang lahat, ngumiti si Carlos at tuluyang nakahinga ng maluwag. Agad na itinuro ni Speed June si Bai, sabay paliwanag na tiyak na patay na sila kung hindi ito humakbang upang iligtas sila. Bagaman sinubukan ni Bai na ibahagi ang kredito sa iba, iginiit ng batang nerd na ang lahat ng iyon ay kagagawan lamang ni Bai. Pagkatapos nito, idineklara ni Speed June na ilalaan na niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa kanyang bagong tinuturing na Big Brother mula ngayon. Malugod silang pinasalamatan ni Carlos, at pinuri ang mga batang bayani dahil sa pagkamit ng ganoong klaseng maalamat na tagumpay sa kanilang edad. Humingi naman ng tawad si Chenming sa kanyang boss dahil nabigo siyang protektahan ang mga rookies at siya pa ang nauwi sa pagiging taong kailangang iligtas. Ngunit inalaw siya ni Carlos, na sinisigurong hindi niya ito kasalanan, at isinisi ang buong pangyayari sa top guild ng God Tribes Association. Sumumpa si Carlos na makakapagtuos din siya sa asosasyon dahil sa irresponsibleng pagpapadala sa kanila upang linisin ang isang dungeon na hindi pa naman ganap na na-clear. Samantala, isinakay ng mga paramedic ang kanilang duwag na supervisor sa isang stretcher, habang inuulat na bagaman stable ang puso nito, ang nadurog nitong kanang braso ay nangangailangan ng agarang paglipat sa ICU. Nagkomento si Carlos na nakuha ng duwag ang nararapat lamang sa kanya dahil sa pagtrap nito sa sarili niyang team sa loob para lamang iligtas ang sarili. Inamin niya na hindi niya malalaman kung paano haharapin ang kanilang mga pamilya kung sakaling nangyari ang pinakamasama sa natitirang miyembro ng crew. Iniharap pagkatapos ni Bai ang nagliliwanag na A-Class Monster Core, at inalok na ibigay ito sa guild. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Carlos at sinabihan si Bai na itago na lamang ang mahalagang core dahil makakakuha ito ng malaking halaga sa merkado. Iginiit niyang itago ito ni Bai upang makatulong sa kanyang mga problemang pinansyal, na nag-iwan kay Bai sa labis na pagkagulat sa kabutihang loob nito sa kabila ng mahigpit na mga patakaran ng guild. Ipinaliwanag ni Carlos na hindi niya maaaring tanggapin ang mga materyales na napanalunan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap ni Bai, lalo na't ang kanyang sariling maling desisyon ang naglagay sa lahat sa panganib. May pagmamalaking sumingit si Chenming sa usapan upang siguraduhin kay Bai na ang kanilang boss ay hindi isang sakam at mapagsamantalang pinuno. Dahil bumilib sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, inanyayahan ni Carlos si Bai na sumali sa Elite Dungeon Clearing Squad ng guild sa tuwing mayroon siyang libreng oras.
Matapos nito, masayang ipinahayag ni Carlos na magrerente siya ng lugar upang ipagdiwang ang ika-5 taong anibersaryo sa trabaho ni Chenming gamit ang mga barbecue at inumin. Mapanabak na nagbunyi si Speed Jun, at pinuri ang kanilang boss dahil sa pagiging bukas palad nito. Kahit na pinangaralan siya ni Chenming dahil sa pag-aalok ng alak sa mga high school students, tinawanan lamang ito ng boss at nangakong mayroon din silang mga soft drink. Magalang na nagpaalam si Bai upang maunang umuwi, na labis na ikinagulat ng team dahil sa kanyang biglaang pag-alis. Bigla na lamang biniyak ng nakakabinging ugong ng makina ang hangin kasabay ng pagtawag ng isang pamilyar na boses. Sumugod si Dongyang sa eksena lula ng kanyang malaking modified na Ruzi 350 na motorsiklo, habang isinisigaw na tila na ayos na naanggulo. Dumausdat siya pa into kasama si Chishan na nakaangkas, kung saan nagreklamo itong wala rin palang kwenta ang kanilang mahabang ibinyahe, na nag-iwan kay Bai na natigilan at hindi makapagsalita. Napahalakhak si Dongyang sa kakaibang pagkakataong iyon, at masayang binati si Bai dahil mabilis silang nag-cruise muli ng landas. Napansin din ni Chishan ang batang rookie, at laking gulat niya nang makita itong nakatayo roon suot ang isang janitor's uniform. Agad na naghinala si Dongyang sa mga nangyari, kaya tinanong niya si Bai kung siya ba ang mag-isang lumutas sa buong krisis sa dungeon. Sa matinding pagkabigla, nahirapang intindihin ni Bai kung bakit bigla na lamang lumitaw ang kanyang master at senior brother sa partikular na subway station na iyon. Nagtaka siya kung anong koneksyon mayroon sa pagitan ng maliit na private guild na ito at ng maalamat na Holy Nation Divine Guild. Sa isang lokal na barbecue spot, nag-ihaw si Chishan ng pagkain at pinuri ang mga batang rookies matapos makarinig ng mga balibalita kung paano nila natalo ang isang high-level beast. Agad na itinuro ni Speed Jun si Bai, at masayang ibinigay rito ang buong kredito para sa maalamat na tagumpay, habang tahimik namang tinanggap ni Bai ang papuri sabay pasasalamat. Gayunpaman, mabilis na naging magulo ang mapayapang hapunan nang mapansin ni Bai na ang kanyang master na si Dongyang, at ang Pingtian Guild boss na si Carlos ay agresibong nagkikiskisan ng kanilang mga beer mugs upang subukan ang tatag ng isa't isa. Habang pinapanood ang dalawang matatandang lalaki na lumalaklak ng inumin, napabuntong hininga si Chishan at ipinaliwanag na ang dalawang boss na ito ay palaging kumikilos na parang mga bata sa tuwing magkasama sila. Idinagdag pa niya na walang sinuman sa dalawa ang gustong umami ng pagkatalo o hayaang makalamang ang isa. Sa katunayan, ibinunyag ni Chishan na sabay na lumaki sina Dongyang at Carlos sa Saint Country, at ang kanilang sutil na alitan ay nag-ugat pa noong kanilang kabataan. Lumabas na sila ay magkaklase noong middle school na ginugol ang bawat sandali sa pagsubok na higitan ang isa't isa. Ang kanilang pagiging mapagkumpetensya ay lumago lamang habang sila ay tumatanda. Kalaunan, sabay silang pumasok sa Divine Weapon Academy bilang mga top-tier geniuses, kung saan pareho nilang nilalayo na makuha ang titulo bilang pinakamalakas na Awakened Warrior. Ngunit naghiwalay ang kanilang landas sa isang mapanganib na ekspedisyon ilang taon na ang nakalilipas, kung kailan pinili ni Carlos na itaya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kasamahan, na nagresulta sa pagkaputol ng kanyang braso dahil sa isang halimaw. Sa kabila ng malubhang pinsala, tumanggi si Carlos na hayaang mamatay ang sinuman sa kanyang mga kaalyado. Bagaman ang pagkawala ng kanyang braso ay nag-alis ng kanyang mga awakened powers at nagpilit sa kanyang umalis sa Elite Guild, determinado siyang huwag hayaang sirain siya ng kabigwang iyon. Sa halip na magmukmak, tinipon ni Carlos ang iba pang mga naisang tabing Awakeners na itinakwil ng lipunan at itinatag ang Pingtian Guild upang protektahan ang mga ordinaryong tao mula sa tiwaling ruling class. Malumanay na ipinaliwanag ni Chishan kay Bai na ang kanilang mundo ay puno ng mga taong humaharap sa mahihirap na buhay ngunit hindi kailanman tumitigil sa paglaban upang mabuhay. Ibinunyag niya na matapos ang malagim na aksidente, itinulak ni Dongyang ang kanyang sarili hanggang sa kanyang limitasyon upang maging pinuno ng ika-6 na guild. Ginawa niya ang lahat ng iyon upang lihim na mapundohan at masuportahan ang bagong guild ni Carlos mula sa dilim. Sa hindi kalayuan, iginiit ni Carlos na uminom pa ang kanyang karibal, sabay pagyayabang na nakaubos na siya ng isang buong kahon ng beer, habang nagmakaawa naman si Dongyang na hayaan muna siyang kumain. Ipinaliwanag ni Chiang na palaging itinuturing ni Dongyang si Carlos bilang isang mataas na bundok na hindi malempasan, na ginawa silang magkaribal habang buhay, ngunit magkapatid din habang buhay. Nang marinig ito, tinamaan si Bai ng isang biglaan at nakakagulat na katanungan. Kung talagang ganito kalapit si Carlos at ang kanyang master, bakit hindi man lang sila nag-cruise ng landas ni Carlos kahit minsan sa kanyang buong nakaraang buhay?
Sa kanyang paglingon sa paligid, napagtanto niya na ang barbecue joint na ito ay pamilyar at naalala niyang nabisita na niya ang eksaktong lugar na ito sa kanyang nakaraang timeline. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraang buhay, partikular ang sandali pagkatapos nilang bumalik ng kanyang master mula sa Peak of Divine Punishment. Noon, dinala ni Dongyang ang buong squad sa mismong restoran na ito upang magdaos ng isang malaking piging bilang pagdiriwang sa pagkaligtas ni Bai sa kanyang pagsubok. Gayunpaman, nabanggit ni Chishan na matapos mamatay ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang master, sumumpa si Dongyang na hindi na muling tatapak sa tindahang iyon. Ipinaliwanag din ni Chishan na bagaman iniligtas ni Dongyang si Bai, ang pananatiling buhay ng bata ang tanging bagay na pumigil sa nagluluksa nitong master na tuluyang mahulog sa kawalan ng pag-asa. Nang pagtagpi-tagpiin ang mga detalye, napagtanto ni Bai ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa kanyang nakaraang buhay, ang namatay na matalik na kaibigan ng kanyang master ay walang iba kundi si Carlos, na nangangahulugang ang kanyang mga ginawa sa kasalukuyang timeline na ito ay nakapagbago na sa tadhana at nakapagligtas ng buhay ng isang tao. Sa kanyang nakaraang buhay, nang tanungin ni Bai si Chishan kung paano nasawi ang maalamat na kaibigan ng kanilang master, ipinaliwanag ni Chishan na sa isang simpleng subway dungeon cleanup, hindi inaasahang nakasagupan ng squad ni Carlos ang isang nakamamatay na A-class monster, dahilan upang sumugod ng mag-isa ang matapang na boss para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Sa kasamaang palad, pagdating ni Dongyang at Chishan sa pinangyarihan, tapos na ang labanan at ang buong squad ay nasawi na sa loob ng kuweba. Sa nakaraang timeline na iyon, lahat ng nasa hapagkainan para magdiwang, kabilang na ang masipag na si Channing, na nagbahagi pa naman ng masayang balita tungkol sa pagbubuntis ng kanyang asawa, ay nagbuwis ng kanilang mga buhay sa kalamidad na iyon sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, isang malaking pagbabago ang nangyari nang magpasya si Bai na makialam, na naglihis sa tadhana patungo sa ibang direksyon. Dahil sa himalang pagkakapiling muling ito, naiwasan ang malagim na trahedya, at nanatiling buhay si Carlos na nakikipagtalo pa ngayon kay Dongyang kung sino sa kanila ang mas mabilis lumaklak ng kanilang beer. Ito ang tunay na kahulugan sa likod ng regression ni Bai. Nagpasya siyang kumilos bilang isang pabago-bagong elemento sa malawak na daloy ng panahon, tahimik na binabago ang kasaysayan sa bawat buhay na kanyang inililigtas. Dahil sa epekto ng alak, malakas na inanyayahan ni Dongyang si Bai, at iginiit na kapag nakapagtapos na ang bata sa Divine Weapon Academy, kailangan nitong sumali sa 6th Guild Division. Masayang ngumiti ang kanyang master, sabay aming nakikita niya ang isang magandang kinabukasan para sa batang rookie. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, pinalo siya ni Carlos sa ulo, habang galit na inaakusahan si Dongyang na sinusubukan nitong nakawin ang kanyang pinakamagaling na team member. Habang pinapanood ang dalawang isip batang pinuno na nagtatalo, napasapaw na lamang sa noo si Chishan tanda ng pagkatalo dahil sa labis na pagkapagod sa kanilang walang katapusang iringan. Napahalakhak naman si Speed Jun sa magulong eksena dahil napagtanto nitong nakakataba ng puso ang masiglang samahan ng grupo, samantalang tahimik na nanunood at natutuwa si Bai. Binaliwala ni Carlos ang pananakit ng kanyang ulo at tinawag ang may-ari ng barbecue shop upang humingi pa ng 10 beer, dahilan upang sabihan ng abalang kusinero ang maingay na grupo na sila na lamang ang kumuha ng kanilang mga inumin sa likuran. Samantala, binasag ng tuloy-tuloy na tunog ng isang ICU monitor ang katahimikan sa isang silid ng ospital kung saan nakarete sa kama ang lumpo, at duwag na supervisor ng tahimik na pumasok ang isang madilim na figura. Nang hihinang tumungala ang supervisor at mahinang sinabi na sinunod niya ang mga ipinag-utos ng mga ito sa pamamagitan ng pag-trap sa cleanup crew sa loob ng dungeon at pag-trigger sa lockang mechanism, bago siya nagmakaawang malaman kung tutuperin na sa wakas ng anino ang kanilang usapan. Dahan-daang nagsuot ng guwantes ang madilim na figura, at siniguro sa naghihingalong lalaki na mananatiling ligtas sa aspetong pinansyal ang pamilya nito habang buhay. Gayunpaman, ibinulong ng figura na masyadong nang imasok ang supervisor sa plano ng mga Diyos. Bago pa man makakilos ang takot na lalaki, isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig, na naging dahilan upang magwala ang kanyang heart rate monitor. Ibinahagi ng assassin na sa orihinal na plano, ang buong squad ay dapat na nasawi sa loob ng pugad ng halimaw na iyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang nawala ng tibok ang monitor at namatay ang supervisor. Mahinang sinabi ng anino na dahil sa biglaang paglitaw ng isang hindi inaasahang elemento, napilitang magbago ang kanilang divine plan. Sa kabilang banda, sa loob ng mayamang lungsod,
Tinatapos na ng prestihiyosong Divine Weapon Academy ang mga paghahanda para sa nalalapit nilang seremonya ng pagbubukas, kung saan nagpadala sila ng mga eksklusibong imbitasyon para lamang sa mga pinakamaimpluwensyang tao. Nang makita ang listahan ng mga panauhin, inakala ni Romulus Thebes, ang pinuno ng makapangyarihang pamilya ng mga Thebes, na muling binaliwala ng mga elite ang imbitasyon ng akademya. Gayunpaman, ibinunyag ni Pulong, isa sa mga God-blessed na miyembro ng pamilya, na tinanggap na sa pagkakataong ito ng mga pinuno ng tatlong pangunahing guild divisions ang imbitasyon. Labis na ikinagulat ni Romulus ang hindi inaasahang balitang ito, kaya naman itinanong niya kung ano ang naging dahilan ng pagbabago. Ipinaliwanag naman ni Pulong na may isang pambihirang bagong talento na malapit nang pumasok sa akademya, na siyang nakapukaw sa atensyon ng mga pinakamalakas na manlalaro. Dahil sa kuryosidad, napaisip si Romulus kung sino ang maaaring maging karapat-dapat sa ganoong atensyon mula sa mga guild leaders. Nang walang ibang sinasabi, nagtaas si Pulong ng isang litrato at tinukoy ang misteryosong baguhan bilang isang batang henyo mula sa maliit na nasyon ng Xiangqi, na kilala lamang sa pangalang Lang. Samantala, sa loob ng kanyang apartment, si Bai ay naligo ng gabi na upang linawin ang kanyang isipan pagkatapos ng panibagong nakakapagod na araw ng pagsasanay. Dahil wala na pang 2 buwan ang natitira bago ang entrance ceremony ng akademya, ang bawat araw na lumilipas ay mas nagiging mahalaga kaysa noon. Pagkatapos magbihis, sinuri niya ang kanyang kasalukuyang status. Kahit na ang pagkakaroon ng 2 B-class professions ay higit pa sa sapat upang makapasa sa entrance exams, alam niya na hindi pa rin ito sapat para sa mga labanang naghihintay sa hinaharap. Ang kanyang level 31 na Cloud Element Mage at Nuclear Element Warrior ay sadyang napakalakas para sa isang taong kasing edad niya, ngunit ang mga kalaban na nais niyang harapin ay nasa isang ganap na magkaibang level. Ang mga dating karibal at mga banta sa hinaharap ay higit na mataas sa B-class, na nangangahulugang napakahina pa niya para hamanin ang mga ito. Kung gusto niyang magkaroon ng anumang pagkakataong mabago ang kanyang kapalaran, kailangan niyang lumakas ng mas mabilis at lampasan ang kanyang mga dating limitasyon. Habang kumukuha siya ng isang karton ng gatas mula sa refrigerator, pinag-isipan ni Bai kung gaano kabagal ang nagiging pag-usad sa bawat pagtaas ng antas. Ang pag-angat mula E-class patungong D-class ay tumatagal lamang ng isang araw, ang mula D-class hanggang C-class ay nangangailangan ng 1 linggo, at ang pag-abot sa B-class ay kumain na ng buong 1 buwan, isang bagay na itinuturing na pinakasagad na limitasyon para sa normal na bilis ng pagpapalevel. Para sa karamihan ng mga Awaken, ang C-class na ang pinakamataas na ranggo na maaari nilang maabot, habang ang B-class naman ay kumakatawan sa pinakatuktok na mararating sa buong buhay kahit pa para sa mga elite na miyembro ng guild. Ang mas malala pa rito, sa sandaling maabot ng isang tao ang B-class, ang pagkuha ng kahit isang level ay nagiging kasing hirap ng pag-akyat mula C-class patungong B-class. Alam din niya na ang isang awakened ay maaari lamang patuloy na makakuha ng makabuluhang karanasan kung tatalunan nito ang mga monsters na kapantay o mas malakas kaysa sa sarili nilang ranggo. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakakatagpo ng ganoong kalalakas na nilalang. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Bai na kung hindi siya sumali sa Hunting Grand Assembly, hindi sana siya nakalaban ng sapat na bilang ng mga C-class monsters upang makausad ng mabilis. Dahil dito, malinaw na para sa kanya ang kanyang susunod na prioridad, kailangan niya ng bagong paraan upang makahanap ng mga mas malalakas pang kalaban bago tuluyang huminto ang kanyang pag-unlad. Nang sandaling iyon, isang system notification ang biglang lumabas na nagsasaad na ang mga nakatagong kinakailangan para sa Heroes Key ay tuluyan ng nakumpleto, na nagbukas sa daan patungo sa maalamat na Tower of Heroes. Agad na naalala ni Bai na nakuha niya ang misteryosong susi matapos niyang tapusin ang isang mapanganib na Demon Cave sa kanyang nakaraang timeline. Subalit, noon ay isinara ng system ang kapangyarihan nito hanggang sa matagumpay niyang maitaas ang isa sa kanyang mga klase sa B-class. Ngayong naabot na ng kanyang 2 pangunahing classes ang nasabing milestone, tinanong siya ng system kung nais na ba niyang tuluyang buksan ang Tower of Heroes. Hindi mapigilan ni Bai na magtaka kung ano nga ba talaga ang Tower of Heroes. Sa kaibuturan niya, pinaghihinalaan niya na ang SSS class demon na si Belphegor may itinatago pang isang huling sikreto mula sa kanya. Sa kanyang determinasyon na malaman ang katotohanan, agad niyang binuksan ang Path of Heroes. Pagkatapos niyang kumpirmahin ang kanyang desisyon, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa kanya at nagdala sa kanya sa isang madilim at walang hanggang kawalan. Bago pa man niya maunawaan kung nasaan siya, isang masayang tinig ang biglang tumawag sa kanya ng gwapo, na siyang lubos na nagpagulat sa kanya.
Dahan-daang lumitaw ang isang katawan mula sa kadiliman nang magpakita si Belphegor sa kanyang harapan. Malugod na tinanggap ng demonyo ang pagbabalik ni Bai at sinabing muli na silang nagkita. Ang pagkakita kay Belphegor na nakatayo mismo sa kanyang harapan ay nag-iwan kay Bai sa labis na pagkagulat, kaya naman agad siyang nag-utos na ipaliwanag kung paano naging posible ang ganitong bagay. Mahina hong sinabi sa kanya ni Belphegor na huwag siyang mag-alala dahil ang katawan sa kanyang harapan ay isa lamang memory construct na iniwan para sa eksaktong sandaling ito. Batid ng demonyo na maraming katanungan si Bai, kaya inamin nito na ang pagpili sa kanya para sa rebirth ay isa lamang huling paraan. Gayunpaman, pinatunayan umano ng pagdating ni Bai na nagbunga ang kanilang sugal. Mula pa sa simula, ipinaliwanag ng demonyo na tanging ang taong handang itaya ang kanyang buhay, lumaban ng mag-isa, at patuloy na lampasan ang kanyang mga limitasyon ang maaaring makapagbukas nito. Ang pag-abot niya sa lugar na iyon ay nangangahulugan na naipasa na niya ang nakatagong pagsubok na nagpo-protekta sa Hero's Key. Dahil nasisiyahan sa kinalabasan, idineklara ni Belphegor na dumating na ang oras upang manahin ni Bai ang napakatinding kapangyarihan na inihanda para sa kanya. Ibinunyag nito na ang katotohanan sa likod ng tore ay higit na dakila kaysa sa inaakala ni Bai. Ang bawat bahagi ng dating SSS class strength at battle experience ni Belphegor ay ginawang hindi mabilang na monster spirits na ikinulong sa loob ng Tower of Heroes. Dagdag pa ng demonyo, sa oras na itarak ni Bai ang nagliliwanag na gintong susi sa kanyang puso, ang mga espiritong iyon ay tuluyan ng mapapalaya. Mabuti na lamang at naabot na ni Bai ang B-class dahil ang sinumang mas mahina rito ay tiyak na mabilis na matatalo ng kanilang nakapangangilabot na kapangyarihan. Ang tore ay hindi isang gantimpala kundi isa pang pagsubok. Upang makuha ang lakas ni Belphegor, kailangang talunin ni Bai ang bawat pinakawalang espiritu at sipsipin ang enerhiya nito bilang karanasan, na magpapahintulot sa kanya na lumakas sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Bago siya hayaang magpatuloy, nagbigay si Belphegor ng huling babala kung saan ipinaalala ng demonyo na ang mga halimaw sa loob ng tore ay may hindi maisip na kabangisan, at sa sandaling ma-activate ang Tower of Heroes, wala na itong atrasan. Ang mas malala pa rito, sinadya ni Belphegor na pataasin ang antas ng hirap ng tore upang ang bawat laban ay pilitin si Bai na lampasan ang kanyang mga limitasyon, dahil tanging sa pamamagitan lamang ng walang katapusang pakikipaglaban niya makukuha ang tunay at dalisay na kapangyarihan. Habang unti-unting naglalaho ang memory construct, nag-iwan si Belphegor ng isang huling katanungan kung mayroon ba talaga siyang tunay na lakas ng loob upang harapin ang isang napakalupit na pagsubok. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinasalamatan ni Bai ang demonyo sa pag-iwan nito ng isang pambihirang pagkakataon. Dahil determinado siyang lumakas sa pinakamabilis na paraan, itinarak niya ang gintong susi ng diretsyo sa kanyang dibdib, na siya namang bumaon sa kanyang puso. Sa mismong sandaling iyon, inihayag ng system na opisyal nang nabuksan ang maalamat na Tower of Heroes. Habang sinusuri ang kanyang status sa loob ng bagong bukas na Tower of Heroes, nirepaso ni Bai ang lahat ng kanyang magagamit na classes. Ang kanyang mga pinakamalakas na propesyon ay ang B-Class Nuclear Element Warrior at ang B-Class Cloud Element Mage, habang ang natitira ay pawang mga C-Class at E-Class support roles na lamang. Gayunpaman, agad na naglagay ng limitasyon ang tore sa kanya. Para sa pagsubok na ito, ang kanyang dalawang B-Class professions lamang ang maaaring piliin. Dahil limitado na ang kanyang mga pagpipilian, nagdesisyon si Bai na magsimula bilang kanyang level 31 Nuclear Element Warrior. Sa oras na makumpirma niya ang kanyang pasya, isang malaking bugso ng berdeng enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan habang kinukumpleto ng system ang class change. Bago pa man siya magkaroon ng oras upang subukan ang kanyang mga bagong kakayahan, ang walang hanggang kawalan sa kanyang paligid ay nagbago at naging isang nag-aapoy na volcanic wasteland. Biglang sumabog ang kumukulong magma, na nagbibigay babala sa kanya na mayroong papalapit. Dahil sa kanyang instincts, agad na itinaas ni Bai ang kanyang depensa, at makalipas ang ilang sandali, isang level 38 B-Class Lava Lion King ang lumabas mula sa natunaw na bato na may kasamang buong pangkat na nakasunod sa likuran nito. Matapos mabilis na suriin ang battlefield, napagtanto ni Bai na mayroon siyang perpektong panlaban. Dahil ang Cloud Element ay natural na pumipigil sa Nuclear Element, ang pagpapalit patungo sa kanyang Cloud Element Mage ay dapat na makatulong sa kanya upang tapusin ang laban ng madali. Subalit, agad na tinanggihan ng system ang kahilingan. Kahit ilang beses pa siyang sumubok, nabigo pa rin ang class change. Noon lamang naging malinaw kay Bai ang tunay na layunin ng tore. Sa oras na magsimula ang pagsubok, siya ay nakalok na sa class na pinili niya sa simula.
Ang pangako ni Belphegor na gagawin nitong mas mahirap ang bawat hamon ay hindi kailanman naging isang walang kwentang pananakot. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinigpitan ni Bai ang hawak sa kanyang espada at naghanda upang harapin ang mga halimaw ng harapan. Sumugod ang mga lava beasts mula sa lahat ng direksyon, kaya napilitan si Bai na tumalon pa atras upang iwasan ang kanilang sabay-sabay na pag-atake. Habang sinasalag niya ang isang malakas na hampas, may napansin siyang isang lubhang nakakabahala na bagay. Ang bawat isa sa mga halimaw na ito ay nagtataglay ng eksaktong kaparehong nuclear element warrior class na mayroon siya. Mabilis na lumala ang sitwasyon dahil bukod sa pareho sila ng class, ang kanilang raw attributes ay higit na mataas kaysa sa kanya. Sila ay mas mabilis, mas malakas, at ang bawat pagpapalitan ng atake ay lalo lamang nagtutulak kay Bai na dumpensa. Matapos mapatamba ng paatras ng isang napakalakas na pamatay-atake, hirap siyang binawi ang kanyang balanse habang napapansin na tila nahuhulaan ng mga halimaw ang bawat galaw niya bago pa man niya ito gawin. Batid niyang may tiyak na dahilan sa likod ng kanilang perpektong koordinasyon, at habang maingat niyang pinagmamasdan ang battlefield, isang nakatatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isipan. Napagtanto niya na ang mga halimaw na ito ay hindi lamang basta kamukha niya, kundi tila isinilang sila mismo mula sa kanyang sariling kapangyarihan. Dahil pinalilibutan mula sa lahat ng panig, hindi maiwasan ni Bai na isumpa si Belphegor sa paglikha ng ganoong kawalang-awang pagsubok sa pamamagitan ng pagsil sa kanyang kakayahang magpalit ng classes. Sa kabila nito, tumanggi siyang umatras. Hinarap niya ng diretsahan ang isa sa mga leon, ngunit natuklasan niyang hindi lamang ang kanyang class ang namana nito, kundi pati na rin ang eksakto niyang fighting style. Pagkatapos, sa sandaling nawala ang kanyang atensyon, isa pang leon ang lumitaw sa kanyang likuran at inatake ang kanyang likod gamit ang isang mapangwasak na claw strike, na naging dahilan upang bumagsak siya sa mabatong lupa. Habang nagngangalit ang mga ngipin sa sakit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sirang sandata at desperadong sinubukang humanap ng backup plan. Lubos siyang dehado sa laban at napaisip kung paano siya mananalo sa ilalim ng ganitong mga sirkumstansya. Naalala ni Bai ang babala ni Belphegor na sa sandaling magbukas ang Tower of Heroes, ang walang katapusang bugso ng mga nakatatakot na halimaw ay hindi na kailanman titigil. Naisip niya na ang tanging paraan upang makaligtas at lumakas ay ang patuloy na lampasan ang kanyang sariling mga limitasyon. Nang tingnan niya ang kanyang umiilaw na berdeng talam, napagtanto niya na ganitong-ganito siya lumaban sa kanyang nakaraang buhay. Dahil nakasil ang lahat ng iba pa niyang classes, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa kanyang sariling lakas. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya ng diretso sa umaatungal na Lava Lion King, na nagtitiwala sa kanyang battle instincts at itinutulak ang kanyang katawan sa sukdulan. Gamit ang kanyang master-level skills, nagpakawala siya ng isang perpektong parry na tuluyang nagpawalang bisa sa nakadudurog na atake ng halimaw at ibinalik ang puwersa nito sa kalaban. Sa parehong sandali, inactivate niya ang instant flash, lumusot sa mga depensa ng halimaw, at ibinaon ang kanyang talam ng diretso sa ulo nito. Bumagsak ang halimaw at agad siyang ginantimpalaan ng system ng 20,000 experience points. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng oras ng pagsubok upang makapagpahinga dahil dalawa pang Lava Lion Kings ang sumugod sa kanya taglay ang hindi kapani-pani walang bilis. Dahil outnumbered sa lahat ng direksyon, nahirapan si Bai na makasabay hanggang sa isang mabagsik na kuko ang gumuhit sa kanyang dibdib, na nagdulot sa kanya ng isang critical blow. Kahit naduguan, tumanggi si Bai na umatras at hinigpitan pa ang hawak sa kanyang sandata habang pinipilit ang sariling tiisin ang walang tigil na pag-atake. Habang nagngangalit ang mga ngipin, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Binaliwala niya ang sakit ng ibaon ng isang halimaw ang mga pangil nito sa kanyang braso habang pinabagsak ang dalawa pang lords, na nagbigay sa kanya ng panibagong malaking alon ng experience. Pagod at naghahabol ng hininga, tumangala siya at nakitang mas marami pang lava beasts ang umaahon mula sa volcanic lava. Walang iniiwang puwang ang tore para sa pag-aalinlangan, kaya upang malampasan ni Bai ang anino ng kanyang dating sarili, kailangan niyang patuloy na basagin ang kanyang mga limitasyon. Sa pamamagitan ng pag-ipon ng lahat ng kanyang natitirang lakas, pinakawalan niya ang kanyang ultimate skill na Realm of Pure Land. Isang malaking gintong slash ang lumamon sa mga sumusugod na halimaw, na tumunaw sa kanila pabalik sa lava at nagbigay ng panibagong bahal ng experience points. Pinawi rin ng nasabing teknik ang kanyang pagod, lubusang ibinalik ang kanyang stamina, at itinaas ang kanyang nuclear element warrior class sa level 32. Habang muling kumukulo ang lava, na naghuhudyat ng panibago na namang wave,
ngumiti lamang si Bai at hinamon ang Tore na ipadala na ang lahat ng ibabato nito. Samantala, sa ikalawang kabisera ng nasyon ng Xiangyi, isang marangyang piging ang nagaganap sa loob ng teritoryo ng pamilyang Jin. Nalaman ni Nick Jin na muling bumagsak ang kanilang bilanggo habang nasa gitna ng interogasyon dahil sa patuloy nitong paggigiit na siya ay na-frame lamang. Iniulat naman ng kanyang investigador na si Bill na ang pagsisiyasat sa pagpatay kay Rock Jin ay naglabas lamang ng napakakaunting ebidensya, kaya inamin nitong ang totoong salarin ay maaaring nakalaya pa. Nagmungkahi rin si Bill na imbestigahan ng sospek na patuloy na pinapangalanan ng bilanggo. Bago pa man may tanong kung dapat na ba nilang tuluyang patayin ang duguan at nakakadenang warrior na si Yinjing, kalmadong nagmungkahi si Nick ng isang mas nakakaaliw na plano. Imbes na patayin ito, pinag-utos niyang palayain ang bilanggo at hayaan itong mismong tugisin ang totoong salarin. Para kay Nick, na isang taong minamaliit ang mga pangkaraniwang nilalang, ang panunood sa mga desperado at mahihinang tao na sirain ang isa't isa ay mas nakakatuwa. Inisip niya na kung ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid ay magdudulot ng mas malaking kaguluhan, hindi ito magiging ganap na walang saysay. Sa kaisipang iyon, sabik na naghintay si Nick para sa susunod na yugto ng nagaganap na trahedya. Sa kabilang banda, balik sa nagaganap na labanan, nang akalain ni Bai na tuluyan na niyang naiintindihan ang pagsubok, biglang yumanig ang bulkan ikong lupa nang umusbong ang isang level 45A class boss na si Lord Martin mula sa dagat ng natutunaw na lava. Tuluyang pinangibabawan ng nagtataasang higanti ang battlefield, at sa sandaling makita ni Bai ang dambuhalang katawan nito, isang alon ng kaba ang bumalot sa kanya. Bago pa man siya makapag-react, mas marami pang mga halimaw ang nagsimulang lumitaw mula sa lupa, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatiling kalmado at mabilis na maghanap ng paraan upang makalusot sa halos hindi matibag na armor ng higanti. Noong una, kinumbinsi ni Bai ang kanyang sarili na ang ganoong kalaking nilalang ay tiyak na mabagal, kaya nagplano siyang samantalahin ang kakulangan nito sa mobility. Subalit, agad na sinira ng boss ang pananaw na iyon. Iwinasiwas nito ang nagliliyab nitong espada taglay ang nakatatakot na bilis, kaya napilitan si Bai na bahagyang iwasan ang mapangwasak na slash. Habang dumudulas siya sa sunog na lupa, naging masakit na katotohanan na sa kabila ng malaking sukat nito, ang bilis at nakapangangilabot na lakas ng halimaw ay higit na mataas kaysa sa anumang inasahan niya. Mabilis na nawala ng pag-asa ang labanan. Nagpakawala ang boss ng isang dambuhalang flaming slash na agad na hamati kay Bai sa gitna, na tumapos sa laban bago pa man siya magkaroon ng anumang pagkakataon na makabawi. Ngunit sa halip na mamatay, biglang naghabol ng hininga si Bai habang dilat na dilat ang mga mata na nagising sa ibabaw ng sofa sa loob ng kanyang apartment. Nababalot ng malamig na pawis, nagpapanik niyang hinawakan ang kanyang dibdib upang siguraduhing buo pa rin ang kanyang katawan. Doon lamang napagtanto ni Bai na ang Tower of Heroes ay sumusunod sa ganap na magkakaibang mga patakaran. Kahit na wala siyang awang pinatay sa loob ng tore, ang kanyang tunay na katawan ay nananatiling perpektong ligtas. Habang mahinahon niyang pinagtagpi-tagpi ang lahat, natuklasan niya na ang pagkamatay ay nagbabalik lamang sa kanya sa oras bago siya pumasok sa tore habang ni-reset ang kanyang hero's key. Ang 20-hour cooldown ay nagkumpirma sa kanyang teorya na ang Tower of Heroes ay isang independent training space, kung saan ang mga challengers ay ligtas na nabubuhay muli sa totoong mundo pagkatapos ng bawat pagkamatay. Hindi doon nagtapos ang mga sorpresa. Di nagtagal ay natuklasan ni Bai na ang oras sa labas ng tore ay nananatiling ganap na nakatigil habang siya ay nasa loob. Dahil sa pag-usisa sa resulta ng kanyang unang pagsubok, agad niyang binuksan ang kanyang status screen. Sa kanyang labis na tuwa, kinumpirma ng system na naabot na niya ang level 32, na nagpapatunay na ang bawat butil ng experience at bawat level na nakuha sa loob ng tore ay permanenteng nadadala sa realidad. Sa sandaling iyon, naging malinaw na hindi sinasadyang naibigay sa kanya ni Belphegor ang isang hindi kapani-paniwalang shortcut upang maging mas malakas. Dahil mayroon na lamang halos 2 buwan bago ang Academy Entrance Exams, nagdesisyon si Bai na lubusang samantalahin ang pagkakataong ito. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon si Bai na gugulin ang bawat posibleng segundo sa loob ng Tower of Heroes upang itulak ang dalawa niyang B-class profession sa sukdulang limitasyon ng mga ito. Makalipas ang 6 na araw, dumating sina Bai at Speed Jun sa isang labis na nawasak na distrito habang suot ang mga opisyal na uniforme ng Pingtian Guild. Hindi nagtagal ay nakipagkita sila sa Elite Conquest Group ng Guild, ngunit ang kanilang pagdating ay agad na nakapukaw sa atensyon ng mga veteranong miyembro. Para sa mga bihasang hunters, ang desisyong ito ay walang gaanong saysay,
at tahimik silang nagtaka kung bakit pinayagan ng guild leader ang dalawang ordinaryong high school students na sumali sa isang napakadelikadong elite operation. Pumasok sina Baye, Speed June, at ang mga veteranong miyembro ng Conquest Group sa portal upang simulan ang kanilang dungeon expedition. Subalit, bago pa man makabuo ng formation ang koponan, isang dambuhalang kulay ubing halimaw ang nagpakawala ng isang nakakabinging atungal at sumugod ng diretsyo sa kanila. Agad na sumigaw ang veteran squad leader upang abisuhan ang lahat na manatiling alerto, na nagbabala na ang halimaw ay maaaring isang high-level boss. Gayunpaman, bago pa man makapag-react ang sinuman sa mga bihasang hunters, inactivate ni Baye ang kanyang speed enhancement at agad na nagcast ng instant flash, dahilan upang mawala siya sa paningin ng buong squad sa isang iglap. Isang tumpak na slash lamang ang kinailangan. Bumagsak ang D-Class Fallen Bull taglay ang isang nakakabinging kalabog, na agad na namatay bago pa man ito makapaglansad ng ikalawang atake. Naiwang walang masabi ang mga veteran hunters, nahirap paniwalaan na isang hamak na high school student lamang ang nag-one-shot delete sa dungeon boss. Mas lalo pang lumalim ang kanilang pagkagulat ng patuloy na sumulong si Baye nang hindi bumabagal ang bilis. Walang kahirap-hirap niyang nilusob ang dungeon at pinabagsak ang bawat halimaw na nagtangkang hamarang sa kanyang daraanan. Pagsapit ng oras na bumagsak ang huling nilalang, ang buong lugar ay na-clear na. Tanging tawa na lamang ng pagkamangha ang nagawa ng team leader habang tinatapik niya sa balikat si Baye, naganap ng kumbinsido sa labis na lakas ng batang hunter. Nang ipamahagi ang mga gantimpala, inabutan ng leader si Baye ng isang makapal na sobrang puno ng pera bilang kanyang parte sa loot. Bumagay ito ng perpekto sa bagong pamumuhay ni Baye. Sa araw, kumikita siya ng pera sa pamamagitan ng pagtulong sa Pingtian Guild na ay clear ang mga mapanganib na dungeons. Samantala, tuwing gabi naman ay ibinabalik niya ang kanyang sarili sa walang awang mga pagsubok ng Tower of Heroes, upang walang tigil na itulak ang kanyang dalawang klases ng higit pa sa limitasyon ng mga ito. Dahil determinado siyang palakasin ang kanyang mga mahikal na kakayahan, lumipat si Baye sa kanyang B-Class Cloud Element Mage. Nagpakawala siya ng isang malakas na freezing wave na agad na lumamon sa isang pangkat ng mga sumusugod na halimaw, na ginawa silang mga solidong yelo. Ngunit ang Tower of Heroes ay hindi kailanman hinahayaan ang mga challengers nito na maging komportable. Hindi nagtagal, muling sumugod ang dambuhalang Lava Giant na si Martin sa battlefield, kaya napilitan si Baye sa panibago na namang brutal na paghaharap. Dahil pinalilibutan ng walang katapusang bugso ng mga umaatungal na halimaw, nagngalit ang mga ngipin ni Baye at hinawi ang kanyang landas sa gitna ng nakamamatay na kawan, habang tumatangging umatras. Nang makahanap ng pagkakataon, mabilis na nagpalit si Baye pabalik sa kanyang magic staff at inihampas ito sa lupa. Sa isang iglap, isang matinding yelo ang kumalat sa buong volcanic battlefield, na nagpatigas sa lahat ng madaanan nito. Nagbunga rin sa wakas ang kanyang walang tigil na pagsasanay ng ihayag ng system na opisyal nang umabot sa level 32 ang kanyang Cloud Element Mage. Kaya naman para sa sumunod na 2 buwan, inulit ni Baye ang parehong walang awang siklo ng walang pahinga. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paghahanap buhay sa loob ng mga totoong dungeons at ang kanyang mga gabi sa walang katapusang pakikipaglaban sa loob ng Tower of Heroes, upang mabilis na maitaas ang pareho niyang professions hanggang sa tuluyan nang dumating ang matagal na hinihintay na Academy Entrance Exams. Pagsapit ng ika-1 ng Setyembre, sa ganap na 9:00 ng umaga, opisyal na nagsimula ang opening ceremony ng prestihiyosong Divine Weapon Academy sa Shanki Nation. Umalangaw-ngaw ang mga loudspeakers sa buong campus upang atasan ang lahat ng mga papasok na estudyante na magtipon sa sports field bilang paghahanda para sa qualification test. Mula sa isang kalapit na balkonahe, naiinip na pinagmasdan ng 2nd Guild Division Chief na si Teddy ang pulutong sa ibaba habang inirereklamo na masyadong matagal magsimula ang seremonya. Ilang sandali pa, isang nakatatawag pansin na katawan ang lumapit mula sa likuran at casual na tinukso si Teddy dahil sa pagiging palaging minipi nito. Nang lumingon, agad na itinanong ni Teddy kung pumunta rin ba ang kanyang dating karibal dahil sa misteryosong baguhan na pinag-uusapan ng lahat. Tiwalang inamin ng nagtataasang 3rd Guild Division Chief na si Thordon na iyon nga ang kanyang dahilan. Sa katunayan, ibinunyag niya na hindi lamang sila ang nagpapakita ng interes dahil narinig niyang papunta rin si Dongyang upang saksihan ang eksaminasyon ngayong araw. Nang marinig ang pangalang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Teddy. Napagtanto ni Teddy na ang balita tungkol sa maalamat na baguhan ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Taglay ang labis na pagkadismaya, naunawaan niya na ang bawat Major Division Chief ay nagtipon-tipon doon na may eksaktong iisang layunin,
at iyon ay ang may recruit ang nasabing talentadong estudyante. Dahil ayaw palampasin ang pagkakataong ito, mariing binalaan ni Teddy si Thornton na ang nasabing recruit ay tiyak na sasali sa kanyang division. Samantala, sa loob ng isang marangyang VIP lounge na nakaharap sa stadium, tahimik na pinagmasdan ni Romulus, ang pinuno ng maimpluwensyang pamilya ng mga Thebes, ang pagtitipon sa ibaba. Ipinahayag niya ang kanyang panggigilalas kung paanong ang misteryosong rookie na ito ay nagawang maakit ang halos lahat ng top division chief patungo sa akademya. Dahil sa kuryosidad, humarap si Romulus sa kanyang kagalang-galang na panauhin at nagtanong kung pumunta rin ba ito roon para lamang saksihan ang baguhan, habang binibigyang diin na lubhang pambihira para sa isang taong may ganoong mataas na katayuan ang magpakita ng publiko sa isang school event. Bilang tugon sa kanyang sinabi, isang tiwalang ngiti lamang ang sumilay sa mukha ni Shane Davis. Sumang-ayon si Shane Davis at ipinahayag ang kanyang paniniwala na magiging labis na kapana-panabik ang qualification test sa araw na iyon. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay hindi ang usap-usapang bagong estudyante na silang ang tunay niyang pakay. Sa halip, ang kanyang sadya roon ay ang kanyang dating kaibigan na sasalang din sa parehong entablado upang kumuha ng pagsusulit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Bai, na sa mga sandaling iyon ay papasok na para sa qualification test ng akademya. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaba ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.